Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 318 hanggang 24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang ekspresyong binuksan ni Francis ang depensa ng three-flowered treasured lotus, na nagpabalot sa kanya ng 3 petals. Ngayong narating na niya ang true spirit realm, tumaas ang lahat ng epekto ng three-flowered treasured lotus. Mga sinag ng kidlat. Ang mga arko ng kidlat na isang braso na makapal ay nadikit sa palad ni Francis at bumagsak patungo sa fan-flying bandit. Kahit na ang mga sinag ng kidlat ay hindi kasing talas ng Blade of Lightning, naglalaman ang mga ito ng maraming pinsala at masangkop para sa mga pag-atake sa ulo. Gayunpaman, siya ay nakatadhana na magkaroon ng isang mahirap na labanan na harapin ang fan-flying bandit. Alam ng fan-flying bandit ang mga pakulo ni Francis at may plano. Basag. Ang Water Moon God Peach Fan sa kanyang kamay ay naging isang payong na umikot at nagpalihis sa kidlat ni Francis. Ang Water Moon God Peach Fan ay maaaring maging isang umbrella-shaped defensive state, ngunit ang kahinaan lamang ay nakaharang lamang ito ng mga pag-atake mula sa isang direksyon at hindi pati na rin ang three-flowered treasured lotus. Noong huling beses sa Transverse Water Stronghold, hindi man lang inisip ng fan-flying bandit ang tungkol sa depensa. Sa puntong iyon, gusto lang niyang talunin ang lahat, ngunit minamaliit ang kalaban at nalinlang ni Francis. Higit pa rito, ang hypnosis patungo sa fan-flying bandit ng three-flowered treasured lotus ay hindi gaanong epektibo kaysa sa fan-flying bandit noon. Sa huling laban, pinapagod ni Francis ang fan-flying bandit sa amoy ng hypnosis at sa wakas ay nakahanap ng depekto sa kanyang God's spiritual eye. Sa makatuwid, pagkatapos bumalik ang fan-flying bandit sa kanyang paksayon, lumikha siya ng isang antidote na maaaring labanan ang 60 hanggang 70% ng mga amoy mula sa three-flowered treasured lotus. Hindi lang ako gumawa ng antidote, naghanda din ako ng isang pambihirang soul item na maaaring magpapataas ng resistensya ko sa mental energy. Ang fan-flying bandit ay may katangahan sa kanyang mga mata. Ang three-flowered treasured lotus ni Francis ay sasagutin ng kanyang antidote at ang mental energy ni Francis ay sasalungat sa kanyang soul item. Maaaring gamitin ng fan-flying bandit ang lahat ng kapangyarihan ng Water Moon God Peach Fan at hindi niya kailangang matakot sa mga normal na true human rank cultivator sa opensa at depensa nito. Higit pa rito, handa siyang dumating sa pagkakataong ito. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang. Nangangahulugan ito na ang opensa, depensa at bilis niya at ng fan-flying bandit ay perpekto lahat. Ang fan-flying bandit ay mayroong Water Moon God Peach Fan, na naging dahilan upang bahagyang mas malakas ang kanyang mga pag-atake. Ngunit si Francis ay may three-flowered treasured lotus, na nagpahusay sa kanyang depensa. Sa mga tuntunin ng bilis at paggalaw, ang dalawa ay parehong halos pantay. Sa paglipas ng panahon, ang labanan ni Francis at ng fan-flying bandit ay naging mas matindi at ang mga arko ng kidlat ay kumikislap sa lahat, na nagpapakibot sa puso ng mga nanunood. Sa isang tiyak na sandali, binuksan ni Francis ang kanyang God's spiritual eye at gumamit ng mental energy technique. Weng! Isang Buddhist bead sa dibdib ng fan-flying bandit ang nagbigay ng mahiwagang liwanag at tila narinig niya ang tunog ng mga Buddha sa tabi ng kanyang mata. Nanginginig ang figure ng fan-flying bandit at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gumamit si Francis ng mental energy sa kanyang mga kapintasan at kahit na ang fan-flying bandit ay mayroong soul-protecting item, nahulog din siya dito. Ang mga item ng kaluluwa ay napakabihirang at may mga pagkakaiba sa lakas. Nasa peak mortal grade lang ang soul item ng fan-flying bandit. Damn it! Nakaramdam ng problema ang fan-flying bandit. Ang kanyang God's Peach Fan ay napakalakas at marami siyang pamamaraan na matatalo kahit na ang ilang pinakamataas na eksperto sa true human rank. Ngunit taglay ni Francis ang three-flowered treasured lotus at ang God's spiritual ay naperpektong sumalungat sa kanya. Sa totoo lang, ang Water Moon God Peach Fan ay maaari ding magpadala ng mental energy illusion dahil isa itong item ng Wicked Path upang madagdagan ang epekto ng iba't ibang lason. Gayunpaman, sinubukan ito ng fan-flying bandit sa ibang tao at gumana ito, ngunit wala itong epekto kay Francis. Sa sandaling ito sa oras, nakabawi na si Mariel at pumasok sa labanan.
Nakaramdam siya ng pasasalamat kay Francis at gusto niyang tulungan si Francis na harapin ang fan-flying bandit. Tumulong ka sa iba. Ang boses ni Francis ay narinig sa kanyang isipan. Naiintindihan mo, chapter leader. Tumingin si Mariel ng malalim at magalang kay Francis. Noong nailigtas siya ng kabataang ito, naramdaman ni Mariel ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang bloodline ng mata. Sa sandaling ito, matagumpay na nalabanan ni Francis ang mga pag-atake ng fan-flying bandit at kung siya o si Sandro ang kapalit niya, hindi ito magagawa ng maayos. Sa pagpasok ni Mariel, nagsimulang umikot ang sitwasyon. Sina Mariel at Darcy ay parehong mga eksperto sa antas ng tenyente na matagumpay na pumatay o malubhang nasugatan ng 2 o 3 true human rank cultivator. Pagkatapos noon, pumasok si Mariel sa labanan ni Sandro at tinulungan siyang sugpuin ang pinuno ng pamilyang panig ng Yun. Ang pinuno ng pamilya ng Yunside ay umungal sa galit, ngunit kinailangan niyang walang magawang umatras kasama ang kanyang mga tao. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Francis. Ang pagliligtas kay Mariel ay talagang kritikal na punto. Matapos matalo ang pamilya ng Yunside, bumaba ang moral ng 100 Flower Chapter at agad silang nawasak ni Darcy at ng kumpanya. Chapter Leader, tutulungan kita. Ikinaway ni Darcy ang kanyang mga braso at mabilis na pumasok sa labanan. Sa mga tuntunin ng kahusayan sa labanan, si Darcy ay hindi mas mahina kaysa kay Sandro o Mariel at hindi gaanong mas masahol pa kaysa sa fan-flying bandit. Pinigilan ni Francis at Darcy ang fan-flying bandit. Francis, kung may kakayahan ka, halika kalabanan mo akong mag-isa. Ang fan-flying bandit ay umungal habang ang kanyang mga organo ay halos sumabog sa galit. Talagang ayaw niyang makitang matagumpay na ibalik ni Francis ang sitwasyon. Ano ang pakiramdam para sa parehong bagay na mangyari ng 2 beses? Ang bloodline power ni Francis ay 70 hanggang 80% na ginamit at isang mahinang malamig ngunit sinaunang at eleganteng tato ang lumitaw sa kanyang balat. Sa ilalim ng kanyang bloodline na kapangyarihan, ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay tila naglalaman ng nakakagigil na pakiramdam. Kasabay nito, sasalakayin din nito ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang fan-flying bandit ay napapagod at kahit na mayroon siyang soul item, masyadong malakas ang mental energy ni Francis. Sa mga tuntunin ng pinagmumula ng mental energy, si Francis ay mas malakas kaysa sa iba sa parehong antas ng cultivation. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay hindi magagamit ng libre. Sa tulong ni Darcy, nagkaroon ng oras si Francis na gumamit ng ilang mental energy skills. Pinagmasdan ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ang mga kalapit na eksperto. Flop. Flop. Ang isa pang true human rank at ilang kalahating hakbang na true spirit realm cultivator ay lumuhad sa lupa habang nawalan sila ng lakas at napatay o nahuli ng Iron Blood Religion Chapter. Ang labanan ay naging isang panig. Ang lakas ni Francis ay hindi ang pinakamalakas, ngunit may kakayahan siyang baguhin ang tubig. Ang kontra-atake ng Iron Blood Religion Chapter ay ganap. Ang 100 Flower Chapter ay natalo. Tumakbo ang pamilya Yunside. Sina Francis at Darcy ang responsable sa pagpatay sa fan-flying bandit. Ang fan-flying bandit ay nagalit. Ang pinagsamang pag-atake ni Francis at Darcy ay naging dahilan upang siya ay bahagyang nasugatan. Fan-flying bandit, sinabi ko sa iyo na puputulan ko ang isa pang braso mo at pipigilan ang iyong cultivation. Malamig na bulalas ni Francis at lumaban ng mas mabangis at mas mabangis. Ang laki ng pinagmumula ng tunay na espiritu sa kanyang katawan ay kapantay ng mga nasa unang yugto ng tunay na ranggo ng tao. Mayroon din siyang bloodline power, ang God's spiritual eye at lightning inheritance. Higit pa rito, mayroon pa ring mystic flower treasured Bible si Francis, na nagpapahintulot sa kanya na kontrahin ang mga pamamaraan ng fan-flying bandit. Ang fan-flying bandit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang water moon god Peach Fan ay nagsara ng isang paw. Shoo! Ang water moon god Peach Fan ay nagpaputok ng 7 nakamamatay na armas. Ang 7 armas na ito ay alinman sa paghagis ng mga kutsilyo, makamandag na karayom o nakamamatay na mga sandata. Ang lahat ng ito ay napakabilis at nalampasan ang bilis ng tunog. Ang kanilang mga hiyawan ay nagpasakit sa tenga ng isang tao at mas mabilis kaysa sa bilis ng reaksyon ng karamihan sa true human ranks.
Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, isa sa mga sandata na ito lamang ang nakapatay ng isang normal na true human rank. Ang 7 sa mga ito sa teorya ay maaaring pumatay ng isang true mystic rank. Hindi maganda. Halos hindi napigilan ni Darcy ang 3 panghagis na kutsilyo at isang makamandag na karayom na dumaan sa kanyang buhok. Nagkaroon din ng hilera ng mga karayom na tumatakip sa lahat. Sure! Isang arko ng kidlat ang huni at kinaladkad ni Francis si Darcy papunta sa 3-flowered treasured lotus. Ding ding ding! Ang malakas na depensa ng 3-flowered treasured lotus ay nagawang harangin ang magulong pag-atake. Natakot din si Francis. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-react o kung protektahan lang niya ang kanyang sarili, si Darcy ay nasa matinding panganib. Salamat! Inilabas ni Darcy ang kanyang dila at nagpakawalan ng hininga. Sa panahong ito, ang fan-flying bandit ay lumipad sa himpapawid at sinubukang tumakas na may puot at ayaw na nakasulat sa kanyang mukha. Una niyang inisip na ang 7 uri ng sandata ay makakasakit o makakapatay kay Darcy, ngunit ang bilis ng reaksyon ni Francis ay napakabilis. Habang inilabas ng fan-flying bandit ang mga sandata na ito, may naramdaman si Francis. Fan-flying bandit, hindi ka makakataka sa aming pagtugis. Ang tawa ni Francis ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa 12-dosenang milya. Mayroon siyang 3-flowered treasured lotus na maaaring lumipad ng napakabilis para sa isang maliit na halaga ng true force. Higit pa rito, ilalagay din ni Darcy ang kanyang true force sa 3-flowered treasured lotus para mapabilis ang bilis nito. Nalampasan ni Francis at ng kumpanya ang mga fan-flying bandits at hinabol nila siya. Ang fan-flying bandit ay sobrang gulong-gulo at pagod. May ilang lugar sa kanyang katawan na nasusunog at umuusok. Ang pinakamahirap na bagay ay na si Francis ay magpapadala ng mental energy attack pagkatapos makakita ng isang depekto na magpapakibot sa puso ng fan-flying bandit. Pagod na siya at ayaw na niyang lumaban. Sa kasamaang palad, wala akong malakas na long-range na armas. Bahagyang nalungkot si Francis. Ang luohaw ay isang mortal grade na armas at hindi nito gaanong mabantaan ang fan-flying bandit. Hindi ito kasing husay ng pagpapadala niya ng mga arko ng kidlat. Chapter leader, hindi na siya magtatagal. Ngumiti ng mahina si Darcy. Ang fan-flying bandit ay gumugol ng mas maraming enerhiya at siya ay mas pagod kaysa sa kanilang dalawa. Sa isang tiyak na sandali, natagpuan ni Francis ang pagkakataon at muling gumamit ng ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip. Ang pagod na fan-flying bandit ay may kaunting panlaban at ang mahiwagang liwanag mula sa Buddhist bead sa kanyang dibdib ay naging malabo. Sure! Nanginig ang kamalayan ng fan-flying bandit at kinaladkad ito palayo. Hiu! Sa susunod na sandali, isang talim ng kidlat ang lumitaw sa kamay ni Francis at lumitaw siya sa tabi mismo ng fan-flying bandit. Bago pa makapag-react ang fan-flying bandit, ang natitirang braso niya ay nilaslas ng kidlat ni Francis at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang Water Moon God Peach Fan ay nahulog din gamit ang kanyang braso. Ang Water Moon God Peach Fan at ang 3-flowered treasured lotus ay perpekto para sa isa't isa. Gumalaw ang puso ni Francis at kukunin na sana niya ito. Meow meow. Tumalo ng maliit na paws ang magnanakaw at sa pagkalabo, kinuha ang Water Moon God Peach Fan. My God Peach Fan. Ang mga mata ng fan-flying bandit ay ganap na namumula, sinunog niya ang kanyang Chi of True Spirit at sinugod ang maliit na paws ang magnanakaw. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay kumislap at naging invisible. Sa puntong ito, ang lakas ng labanan ng fan-flying bandit ay hindi maaaring tumaas kahit na sunugin niya ang kanyang pinagmula ng tunay na espiritu dahil wala na siyang mga braso. Mabilis na bumalik si Francis sa 3-flowered treasured lotus para pigilan ang fan-flying bandit na magpakamatay. Gayunpaman, na-overestimated niya ang fan-flying bandit. Takbo! Sinunog ng fan-flying bandit ang kanyang Chi of True Spirit na nagdoble sa kanyang bilis at tumilapon sa ere. 319. Kahit na ang mga pamamaraan ng fan-flying bandit ay maihahambing sa isang normal na true mystic rank, wala siyang lakas ng loob na magpakamatay. Ang pagkawala ng kanyang magkabilang braso ay nagpaisip lamang sa kanyang mabuhay. Fan-flying bandit, ito ang pangalawang beses na ginulo mo ako. Sinabi ko sa iyo noon na puputulan ko ang isa sa iyong mga braso at lampoy ng iyong pagtatanim.
Malamig na hinabol ni Francis ang fan-flying bandit gamit ang kanyang 3-flowered treasured lotus. Dahil nasunog ang kanyang chi ng true spirit, ang bilis ng fan-flying bandit ay nalampasan ang antas ng true human rank at mas mabilis pa siya ng kaunti kaysa sa mga normal na true mystic rank cultivator. Ang distansya sa pagitan ni Francis at ng fan-flying bandit ay unti-unting naghihiwalay. Sa kasamaang palad, wala akong malakas na long-range na armas. Bahagyang nalungkot si Francis. Ang Luo Haobaw ay hindi sapat para harapin ang fan-flying bandit na umabot sa pinakamataas na true human rank. Chapter Leader, ang 100-flower chapter ay natalo at ang fan-flying bandit ay nawala ng 2 braso. Halos wala ng banta na natitira. Kung patuloy tayong sumunod, natatakot ako na. Babala ni Darcy. Mula sa kanyang pananaw, hindi kapani-pani walang pilitin ang fan-flying bandit sa ganoong hakbang. Alam ni Francis ang ibig sabihin ng Darcy. Ang dahilan kung bakit ang fan-flying bandit ay walang desisyon na mamatay ay dahil mayroon pa siyang kaunting buhay. Kung wala ng buhay sa kanya, tiyak na susubukan ng fan-flying bandit na kaladkarin ang kanyang kalaban kasama niya. Susundan natin siya. Ngumiti si Francis. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nakakakita ng hanggang 1,000 milya ang layo at ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay na maubos ang chi ng true spirit ng fan-flying bandit. Hindi nagtagal ay nawala sa paningin ang fan-flying bandit ngunit nakalock pa rin si Francis sa target, hindi nagpanik o nagmamadali. No wonder. Tumalon ang puso ni Darcy habang nakatingin sa malamig na asul na mata ni Francis. Tila nakikita ito sa kanyang puso. Ang bloodline ng mata ni Francis ay hindi masusukat sa mga normal na pamantayan. Ang fan-flying bandit ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Parang may mata na nakatingin sa kanya mula sa langit pababa. Bumilis ang tibok ng puso niya at naramdaman niyang nag-freeze ang dugo niya. Ang walang limitasyong presyon ay tila bumaba sa kanya at sinisira siya. Bigla siyang lumingon at nakita niya ang isang eye of the sky na nakatingin sa kanya. Sure! Lumabo ang kanyang mga mata at nawala ang eye of the sky. Para bang isa lamang itong imahinasyon. Kung tama lang ang senses niya, sobrang nakakatakot ang eye bloodline ng kalaban. Anong nangyari kanina? Napatalon si Francis sa takot. Noon lang niya ginamit ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang God spiritual eye at sadyang naglock sa fan-flying bandit at nagdagdag ng mental energy pressure sa kanya. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman ni Francis na parang tumalon ang kanyang malay sa kanyang katawan at nasa langit na nakatingin sa ibaba. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay para siyang langit at lupa, nakatingin sa ibaba at kinokontrol ang lahat. Imagination ko ba iyon? Bakit agad nabawasan ng 10% ang pinagmumula ng aking enerhiya sa pag-iisip? Nagulat si Francis. Kalahati ng oras na kailangan para gumawa ng tsa mamaya, ang Chi of True Spirit ng fan-flying bandit ay tumigil sa pag-aapoy at siya ay napagod. Napanatili ni Francis ang layo na 100 milya sa pagitan niya at ng fan-flying bandit. Hindi siya makikita ng huli o madarama ng kanyang espiritual na sense. Mula sa bundok sa harap ay ang tunog ng paglipad. Isang lalaki at babae ang dumating sa view ng fan-flying bandit. Kailan ka nakahabol? Hindi, imposible ito. Nataranta ang fan-flying bandit. Sinunog niya ang kanyang Chi of True Spirit. Paano kaya sila nahuli? Sa pagmamasid, ang fan-flying bandit ay nagpakawala ng hininga. Ang lalaki at babae ay hindi sina Francis at Darcy. Ang isa sa kanila ay isang kabataang may gwapong maputlang mukha. Nakasuot siya ng berdeng damit panglaban at may sinaunang talam sa likod. Katabi niya ang isang pulang babaeng nakasuot ng magandang labi. Nakita din sila ni Francis sa pamamagitan ng kanyang God spiritual eye. Ang pagtatanim ng kabataang nakasuot ng labanan ay umabot na sa mga unang yugto ng true human rank at ang kanyang edad ay nasa 30 taon lamang. Maaaring ang kabataang iyon ang nangungunang henyo ng pangunahing pamilya yon na Tianyunshi. Isang taong may mga bloodline ng parehong Tonner at yun na pamilya at nasa 2 pwesto sa star ranking ng dakilang bansa. Iniwasan ng tingin ng fan-flying bandit ang kabataang nakasuot ng battle robe. Ang lalaki at babae ay nakaupo sa isang lumilipad na kabayo at dumaraan sa fan-flying bandit. Kuya, kakila-kilabot ang hitsura ng taong iyon. Naputol ang magkabilang braso.
Sino ang humahabol sa kanya? Nakikiramay ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Nang marinig ito, tumalon ang puso ng fan-flying bandit sa kanyang lalamunan. Ang mga kabataang nakasuot ng labanan ay hindi maiwasang tumingin sa fan-flying bandit. Maghintay. Isang malamig na boses ang biglang tumunog. Natigilan ang figure ng fan-flying bandit at pinilit niyang ngumiti, ano ang kailangan ninyong dalawa? Ang mga kabataang nakasuot ng labanan ay tumalikod at siniyasat ang fan-flying bandit. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang taong ito at halatang hindi siya mapakali kapag nakatingin sa kanila. Nagtaas ng kilay ang binatilyong nakasuot ng labanan, ikaw ba ay mula sa 100 Flower Chapter? Hindi kaya. Paano ako magiging bastard mula sa 100 Flower Chapter? Ako ay isang elder mula sa Yonside family, ngunit dahil nakipag-away kami sa bakal na blood religion at natalo, hinabol nila ako hanggang dito. Maaari ba kayong dalawa na tumulong na harangin ang mga kaaway mula sa likuran? Ang isang ito ay magpapasalamat magpakailanman. Ang fan-flying bandit ay sadyang nagpanggap na kumpiyansa at nagsimulang magsinungaling. Kung hindi siya nagkakamali, ang pamilya yun at ang pamilya Tonner ay nagkaroon ng magandang relasyon. Ang Yunji, na ito ay may mga bloodline ng parehong Yun at Tonner family at isang walang katulad na henyo. Ang nakasuot ng laban ng kabataang ito ay si Yunji, na nakita ng fan-flying bandit dati. Ano? Nag-aaway ang Iron Blood Religion at ang Thousand Water Yun family. Papunta na tayo sa Yonside family. Natigilan ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Nakikita na tayong lahat ay magkaibigan, maaari ba ninyong tulungan akong harangan ang mga kaaway na iyon? Nagmakaawa ang fan-flying bandit. Kuya Tonner, tulungan natin siya. Nakikiramay na tanong ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Gayunpaman, ang mukha ni Yunji ay naging mas malamig kaysa dati. Bandite, mamatay ka. Isang malamig at nangingibabaw na boses ang bumungad. Sa susunod na sandali, isang Asher Blade ang iginuhit at isang arko ng Blade Light ang kumislap sa hangin. Binalot na ng Invisible Blade Intent ang fan-flying bandit. Layunin sa pagguhit ng Sky Cloud Blade. Huwag! Puno ng takot ang ekspresyon ng fan-flying bandit. Nawala ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban nang makita niya ang layunin ng talim na iyon. Hindi man lang niya naisip na lumaban. Kung siya ay nasa kanyang tuktok at may Water Moon God Peach fan, marahil ay magagawa niyang lumaban. Ngunit sa puntong ito ng oras, wala siyang naisip na pigilan man lang. Wow! Ang nagliliyab na liwanag ng talim ay tila tumatama sa mga ulap. Blade Intent. Ang simula ng Blade Intent. Halos malapit ng mabuo ang totoong Blade Chi. 100 milya ang layo, huminga ng malalim si Francis habang nakatayo sa three-flowered treasured lotus. Ang layunin ng talim at layunin ng espada ay parehong paniniwala sa enerhiya ng pag-iisip. Ang una ay gumagamit ng blade, habang ang huli ay gumagamit ng espada. Fosh! Nahati sa dalawa ang katawan ng fan-flying bandit. Emph! Dinungisan ng kilalang fan-flying bandit ang isa sa aking mga kamag-anak 3 taon na ang nakakaraan. Bagamat hindi pa kita nakikita, ang iyong mga larawan ay kumalat sa buong lungsod. Malamig na tumawa si Yunji. Siya ang fan-flying bandit. Ang disipulo ng sikat na Water Moon Pirata. Maswerte ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Hindi nakakagulat na agad siyang pinatay ni Yunji. Bilang isang masasamang puwersa, ang 100 Flower Chapter ay may ilang mga mapanganib na pamamaraan na hindi maaaring bantayan. Kung ang ilang miyembro ay may malalakas na lason tulad ng Sky Soften ng Collapsing Powder, kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay maaaring mahulog dito. Kung mayroon ng mga ganong item ang mga miyembro, ano ang mayroon ng fan-flying bandit? Ilang sandali pa. Tumayo si Francis sa three-flowered treasured lotus at nakita si Yunji at ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Salamat sa pagpatay sa bandidong ito. Bahagyang ngumiti si Francis at binati sila. Hindi niya nakilala si Yunji at ang kumpanya, ngunit ang kaaway ng kalaban ay kaibigan nila. Higit pa rito, ang lakas at layunin ng talim ni Yunji ay nakakuha ng paghanga ni Francis. Three-flowered treasured lotus. Sino ka? Malamig na inspeksyon ni Yunji si Francis at ang kumpanya.
Ito ay lalo na para kay Francis, na may hawak na 3-flowered treasured lotus at water moon god peach fan sa kanyang mga kamay. Yoonji, huwag kang maging mayabang. Ito ang bagong chapter leader ng Iron Blood Religion. Kung hindi natin sinalakay ang bandido noon, hindi mo siya napatay ng ganoon kadali. Malamig na sabi ni Darcy. Si Yoonji ay isa sa 10 bituin at ang nangungunang henyo sa pangunahing pamilyang Tonner. Leader ng chapter. Tumalo ng puso ni Yoonji. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang Iron Blood Religion, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang batang pinuno ng chapter ng Iron Blood Religion. Pwede bang? Ikaw ang maswerteng Francis na nakatakas sa kasal sa Flooding Lake City at pagkatapos ay kinidnap si Empress Queen. Nagningning ang mga mata ni Yoonji at bumangon sa kanya ang layunin ng labanan. Sa sandaling ito, parehong sikat na junior sina Yoonji at Francis. Nireranggo pa nga si Yoonji bilang isa sa nangungunang 10 bituin. Bagamat wala si Francis sa listahan, ang kanyang ginawa ay nagulat sa bansa. Nakatakas siya sa kasal sa Flooding Lake City, inagaw si Empress Queen at naging pinakabatang chapter leader sa Iron Blood Religion. Ang lahat ng ito ay nagpalabo ng mga ilaw ng ibang mga juniors. Chapter Leader, mag-ingat. Ang Yoonji Tonner na ito ang pinakamataas na henyo ng pangunahing pamilyang Tonner at may linya ng dugo ng pamilyang Tonner at yun. Naiintindihan niya ang layunin ng talon at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nangunguna sa henerasyong ito. Palihim na sinabi ni Darcy kay Francis. Tumango si Francis at pagkatapos ay hinawakan si Yoonji ng ilang pangungusap bago tumalikod at bumalik sa chapter. Kailangan pa rin siya ng Iron Blood Religion chapter. Kuya Tonner. Malinaw mong nilinaw na gusto mo siyang hamanin, pero bakit siya sumuko? Natatakot ba siya sa iyo? Tumawa ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Natatakot. Sino ang matatakot ko? Pero, pinilit pa nga ng bloodline power niya ang bloodline ko. Dahil nagmamadali siyang umalis, mag-sparring tayo mamaya. Sabi ni Yoonji. Sigurado ka bang magkakaroon ka ng pagkakataon? Isa siyang chapter leader at kailangan niyang kontrolin ang lahat. Tila nag-e-enjoy ang babaeng nakasuot ng pulang damit pabalik sa kanya. Talagang irerekomende siya ng Iron Blood Religion sa Sacred True Dragon Gathering. At ang wuhing na iyon na tumalo sa akin noong 1 taon sa pamamagitan lang ng isang kamay ay pinayagan akong mag-apoy sa aking blade intent. Papatunayan ko ang lahat sa Sacred True Dragon Gathering. Huwag na lang, si Wuhing ay isa ng mahimalang bituin ng Hilagang Kontinente at natalo lang sa head disciple, si Topher mula sa Heaven Yuan Clan, ng 10 Great Forces. Si Topher ay isa na napunta sa top 10 sa huling Sacred True Dragon Gathering. 320. Sa pagbabalik, inabot ni Francis at hinawakan ang eleganteng water moon god peach fan habang ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakaupo sa kanyang balikat, na nagpapakita ng pagiging kapaki-pakinabang nito. Chapter Leader, ngayong mayroon na kayong 3-flowered treasured lotus at water moon god peach fan, talagang magiging walang kapantay ka sa mga nasa parehong antas ng cultivation. Baka kaya mo pang labanan ang mga normal na true mystic rank cultivator na iyon. Ngumiti si Darcy at binati siya. Sa Water Moon for Treasures, ang Water Moon God Peach Fan ay dalubhasa sa opensa at ang 3-flowered treasured lotus para sa depensa. Ang mga kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol ay ang pinakamahusay na kombinasyon. Wala ring nakakaalam na nagmana rin si Francis ng Mystic Flower Treasured Bible. Ang Water Moon God Peach Fan na ito ay napakatumpak at naglalaman ito ng 7 slot na maaaring mag-imbak ng 7 maliliit na nakamamatay na armas. Natanggap ni Francis ang mana ng Water Moon Pirate at mas naunawaan niya ang Water Moon for Treasures kaysa sa sinumang miyembro ng 100 Flower Chapter. Ang Water Moon God Peach Fan ay maaari ding maging defensive na payong nahugis. Ang bagay na labis na nagpasaya kay Francis ay ang Water Moon God Peach Fan ay maaari ding magpadala ng mga ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip at dagdagan ang epekto ng mga diskarte sa enerhiya ng isip ng isang tao. Sa kabuuan, pagkatapos makuha ang Water Moon God Peach Fan, wala nang anumang kahinaan si Francis. Sa pagbabalik, umupo si Francis sa 3-flowered treasured lotus at sinimulang pinuhin ang Water Moon God Peach Fan.
Ang Water Moon God Peach Fan ay isang inheritance item na nangangailangan ng espesyal na kasanayan o bloodline para pinuhin. Sa pagkakaroon ng Mystic Flower Treasured Bible, halatang alam ni Francis kung paano ito pinuhin. Makalipas ang isang oras, bumalik sina Francis at Darcy sa Iron Blood Religion chapter. Sa puntong ito, napino ni Francis ang 60 hanggang 70% ng Water Moon God Peach Fan. Ang mga normal na armas ay hindi kailangang pinuhin. Maaari silang magamit ng walang anuman. Tanging mga inheritance item at iba pang natatanging item ang nangangailangan ng mga espesyal na kinakailangan. Sa pag-uulat sa pinuno ng chapter, ang 100 Flower chapter at ang pamilyang bahagi ng yun ay umatras na may mapang wasak na pagkalugi. Sa pag-uulat sa pinuno ng chapter, nakuha namin ang 2 True Spirit Realm at 9 na kalahating hakbang na True Spirit Realm mula sa 100 Flower chapter at Yunside family. Sa pagkakataong ito, ang 100 Flower chapter ay aalisin sa 1000 Water area at ang Yunside family ay hindi na makakalaban sa chapter. Umupo si Francis sa yulunan ng bulwagan at nakinig sa balita. Umupo sina Sandro at Mariel sa tabi ni Francis na may pagkakomplikado sa kanilang mga mata. Nagpasalamat si Mariel kay Francis at sinundan siya ng tapat. Bagamat ayaw ni Sandro, mas may pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ng lahat na ang bagong pinuno ng chapter ay nilusaw ang panganib at natalo ang magkabilang pamilya ng Yun at 100 Flower chapter ng sabay. Inilibot ng mga mata ni Francis ang buong bulwagan at agad na tumahimik ang bulwagan. Naramdaman ng lahat ang pressure mula sa malamig na kaliwang mata ng chapter leader. Sandro, ikaw ang may pananagutan sa pamumuno sa isang grupo ng mga tao at pagpatay sa mga spawn ng 100 Flower chapter. At least itaboy sila sa 1000 Water area. Mariel, responsable ka sa pagbabantay sa pamilya ng Yunside at sa iba pang puwersa. Kung may kakaiba, ay report sa akin. Walang emosyong hinati ni Francis ang mga gawain. Ngayon na ang kinalabasan ay napagpasyahan, siya ay nagsikap para sa katatagan at ganap. Kakatapos ko lang pumasok sa True Spirit Realm at ako ang bagong chapter leader. Kailangan kong dagdagan ang lakas ko para ayusin ang sitwasyon. Si Francis ay may sariling plano. Hindi ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang lakas ngayon. Halimbawa, hindi lahat ng kanyang bloodline na kapangyarihan ay ginamit at ang kanyang pinagmulan ng tunay na espiritu ay hindi galit na ipinakalat. Una, kailangan niyang pagsamahin ang kanyang cultivation at kailangan din niyang maglagay ng ilang nakatagong card. Hanggat may sapat na oras si Francis upang pinuhin ang Water Moon God Peach Fan, pagsamahin ang kanyang source of true spirit at tipunin ang asensya ng Mystic Flower Treasured Bible pati na rin ang Lightning Inheritance, ang kanyang lakas ay aabot sa ibang antas. Sa parehong araw, ang Iron Blood Religion chapter ay naglagay ng mas maraming enerhiya sa pagpatay sa mga mula sa 100 Flower chapter. Sa loob ng kalahating buwan, ang 100 Flower chapter ay halos ganap na nawasak at kakaunti lamang ang mga tao ang nakatakas mula sa lugar ng 1000 Water. Ito ay dahil si Francis ay nagbibigay ng mukha sa Water Moon Pirate at hindi nagpa siya na patayin silang lahat. Sa panahong ito, maingat na kumilos ang iba pang puwersa ng 1000 Water area. Si Mariel ang may pananagutan sa mga aksyon ng iba pang puwersa. Pagkatapos ng kalahating buwan, ang source of true spirit ni Francis ay ganap na pinagsama-sama at ang antas nito ay hindi mas mahina kaysa sa mga unang yugto ng true human rank. Ang Water Moon God Peach Fan ay matagumpay na napino at nakontrol ni Francis. Sa Water Moon God Peach Fan, hindi na kailangan ni Francis ng anumang iba pang armas, kaya ibinigay niya ang Mystic Snake Blood Whip sa maliit na paws ang magnanakaw. Sa mga tuntunin ng halaga, ang Mystic Snake Blood Whip ay malapit sa Water Moon God Peach Fan ngunit dalubhasa ito sa suporta. Maaari nitong i-upgrade ang sarili nito sa pamamagitan ng pagsuso sa dugo ng mga kaaway. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay labis na nasa sabik habang pinaikot-ikot nito ang Mystic Snake Blood Whip sa kamay nito. Ginamit ito noong huling beses para kidnapin si Empress Queen. Tumango si Francis sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Opisyal na siyang umaalis sa pag-iisa.
Ang lahat ay naging matatag, ang Mystic Flower Treasured Bible at Lightning Inheritance ay tumulong sa isa't isa at ito ay isang mahabang proseso. Ang Lightning Inheritance ay isang kumpletong pamana at higit na nakabatay sa teorya at kapangyarihan, ngunit ang kahinaan nito ay liksi at praktikal na paggamit. Ang Mystic Flower Treasured Bible, gayunpaman, ay nakalap ng asensya ng 100 Flower Chapter at iba pang mga masasamang pamana ng landas. Mayroong ilang iba't ibang mga diskarte sa paggalaw at bilis pati na rin ang iba pang mga trick na lubhang hindi karaniwan at maaaring magamit sa iba't ibang mga kondisyon. Sa pag-uulat sa pinuno ng chapter, ang 100 Flower Chapter Spawns ay naalis na sa lugar ng 1,000 Water. Iniulat ni Sandro. Hindi nagtanong si Francis ng anuman tungkol sa 100 Flower Chapter dahil wala na itong banta sa 1,000 Water Chapter. Gayunpaman, banta pa rin ang pamilya Yunside, Benzenside family at iba pang puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang 1,000 Water Chapter ay mayroon ding mga nasawi pagkatapos ng labanang ito. Chapter Leader, pagkatapos matalo ang pamilya ng Yunside, binisita sila ng 2 tao mula sa pangunahing pamilyang Tonner. Isa sa kanila ang top genius ng Tonner family na si Yunji. Sinusubukan din ng pamilyang Yunside na humingi ng tulong sa pamilya Benzenside. Marahil ay nag-aalala sila sa counter-attack ng Iron Blood Religion Chapter. Iniulat din ni Mariel. Ang Yunji na ito ay nagmula sa pamilyang Tonner upang makita ang kanyang mga kamag-anak sa pamilya ng Yun. Natagpuan ito ni Francis na medyo kakaiba. Chapter Leader, nakalimutan mo na si Yunji ay may mga bloodline ng Tonner at Yun family. Ang ina ni Yunji, na pumanaw na, ay isang elder mula sa 1,000 Water Yun family. Nagbabala si Darcy. No wonder. Tumango si Francis. Ang paghihiganti ng Iron Blood Religion Chapter ay magiging mas mahirap ngayon. Sa sandaling inatake ng Iron Blood Religion Chapter ang Yunside family, si Yunji ay hindi tumayo at manood. Kung ito ay isang normal na true human rank, hindi ilalagay ni Francis ang mga ito sa kanyang mga mata ngunit si Yunji ay isang kababalaghan na nakaintindi ng blade intent at may hawak na 2 makapangyarihang bloodline. Ang layunin ng talon at layunin ng espada ay maaaring magwasak sa enerhiya ng pag-iisip at magkaroon ng tiyak na katatagan patungo sa enerhiya ng pag-iisip. Chapter Leader, iminumungkahi ko ang pag-atake habang tayo ang nangunguna. Kung matalo natin ang Yunside family, ang 1,000 Water area ay magkakaroon ng tunay na leader. Si Sandro ay isang baliw na lumalaban at agad itong iminungkahi. Kumunat ang mga kilay ni Mariel, dapat nating hintayin na umalis muna si Yunji sa kamagplano mula noon. Kung tutuusin, siya ang numero 1 henyo ng pamilyang Tonner. Kasama ang chapter leader dito, walang halaga si Yunji. Higit pa rito, ang labanan sa pagitan ng magkabilang pamilya at mga chapter ay hindi makikialam ng mga pangunahing pamilya. Malamig na tumawa si Sandro. Nagsimulang magtalo ang 2 tinyente. Darcy, ano sa tingin mo? Ibinaling ni Francis ang kanyang tingin kay Darcy. Pagkatapos ng labanan, si Francis ay na-promote si Darcy bilang tagapagtanggol ng chapter na tumanggap ng mga order mula lamang sa kanya. Kahit na ang mga tinyente ay hindi nagawang utusan siya. Kung sino man sa atin ang kayang sugpuin si Yunji, may pagkakataon tayong manalo. Kailangan din nating bantayan kung ang Benzenside family ay tumutulong sa Yunside family. Hindi kaagad sinabi ni Darcy kung ano ang sa tingin niya ay pinakamahusay, kaya inilatag niya ang sitwasyon. Ang kritikal na punto ay kung sino ang makakalaban ni Yunji at magdedepensa laban sa mga reinforcements ng pamilya ng Benzenside. Sa totoo lang, hindi masyadong malakas ang Benzenside family at Yunside family sa 1,000 Water area. Ang pamilyang Yunside ay itinuturing na karaniwan, ngunit ang pamilya ng Benzenside ay itinuturing na medyo mahina. Kaka-rating ko lang sa 1,000 Water Chapter at kailangan kong patatagin ang sitwasyon bago ako makapaghanda ng mahinahon para sa Sacred True Dragon Gathering. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang sa katahimikan. Isang nakakagulat na utos ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan, sasalakayin natin ang parehong pamilya ng Yunside at ang pamilya ng Benzen ngayon.
Ang utos na ito ay agad na nabigla sa itaas na mga echelon ng Iron Blood Religion Chapter. Maging ang battle maniac na si Sandro ay tumalon sa takot habang iniisip niya sa kanyang puso, sa tingin mo ba ay madaling pakitunguhan si Yunji? Bagamat ang dalawang panig na pamilyang ito ay itinuturing na medyo mahina, malakas pa rin sila. Chapter Leader, sa tingin ko ito ay masyadong nagmamadali. Hindi naramdaman ni Darcy na ito ang tamang plano. Ang aking desisyon ay pinal. Ang aming pinakamalaking bentahe ay ang mga numero at mayroon kaming kabuoang 10 eksperto sa True Spirit Realm, kabilang ang mga nasa ibabaw at ang mga nagtatago. Mayroon ding ilang mga elite. Matigas na sabi ni Francis. Kaagad, nagsimulang tipunin ng Iron Blood Religion Chapter ang kanilang mga puwersa. Ang mga especially iya at iba pang puwersa na talagang kabilang sa Iron Blood Religion Chapter ay nagtipon din. Sa pagkakataong ito, ang mga puwersa ng Thousand Water Area ay natakot lahat. Ang mga normal na maliliit na puwersa ay maaaring walang eksperto sa True Spirit Realm at kahit na mayroon sila, mayroon lamang 2 o 3. Nagsimulang salakayin ng Iron Blood Religion Chapter ang pamilya ng Yon. Nagsimulang magsara ang mga kulay dugong nakadamit na figure sa teritoryo ng pamilyang Yon. Kasabay nito, ipinadala ni Francis si Mariel upang salakayin ang pamilya ng Benzenside. Pero sa totoo lang, nandoon lang siya para pigilan sila. Medyo mahina ang pamilya ng Benzenside. Mayroon lamang silang isang pick na true human rank at 2 pang normal na true human rank na eksperto. Kailangan lang itigil ni Mariel ang Benzenside family para hindi matulungan ng huli ang Yunside family. Ang tunay na larangan ng digmaan ay nasa pamilya ng Yon. Pinangunahan ni Francis sina Sandro, Darcy at iba pang mga eksperto patungo sa pamilya ng Yunside. Ang pamilya Yunside ay nahaharap sa isang malaking panganib at ang mga puso ng mga tao doon ay nanginginig. Ang bulwagan ng pamilya Yunside. Matandang pinuno ng pamilya, hindi mo kailangang mag-alala. Hanggat papatayin o matatalo ko ang bagong pinuno ng chapter, matagumpay nating maibabalik ito. Dahan-daang tumaas si Yunji habang ang kanyang boses ay napuno ng pangangibabaw at lamig na nagparamdam sa lahat ng naruroon na parang sinaksak ng talim ang kanilang mga puso. Bumantong hininga ang pinuno ng pamilyang Yunside, sa kabutihang palad, dumating ka sa tamang oras. Nakakatakot ang bagong chapter leader ng Iron Blood Religion. Kaya niyang talunin ang karamihan sa mga eksperto sa True Spirit Realm sa isang sulyap. Ang enerhiya ng pag-iisip ay isang maliit na landas lamang. Ang layunin ng aking talim ay maaaring tumago sa kawalan at malabanan ang daw na ito. Higit pa rito, umaasa akong labanan siya. Lumakas ang layunin ng labanan mula kay Yunji. 321. Thousand Water Area Yunside Family. Ang Yunside family at ang Iron Blood Religion Chapter ay pinaghiwalay ng 100 yarda ang lapad na ilog. Ang dalawang puwersa ay nasa magkabilang panig at ang kabanata ng Iron Blood Religion ay may mas maraming bilang at mas mataas na moral. Malinaw na mayroon silang kalamangan. Hawak ni Francis ang kuta sa likod kasama si Darcy sa tabi niya. Si Sandro ang nangunguna sa pag-atake at pinangunahan niya ang ilang eksperto sa True Human Rank kasama niya para ilabas ang unang round ng opensa. Nagpadala rin ang pamilya ng Yunside ng ilang eksperto sa True Human Rank para lumaban. Bakit hindi pa dumarating ang mga reinforcements mula sa pamilya Benzen? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng head ng Yunside family. Sa pag-uulat sa ulo ng pamilya, ang Iron Blood Religion Chapter ay sabay na umaatake sa Benzenside family. Ang Iron Blood Religion Chapter ay nangangahas na salakayin ang pamilya Benzen at yun nang sabay. Nagulat at nagalit ang mga upper echelons ng Yunside family. Sa hitsura, tila ang Iron Blood Religion Chapter ay medyo mayabang ngunit mayroon silang kalamangan. Imbes na dumpense sa reinforcements ng Benzenside family, mas mabuting umatake muna at gumamit ng mas maliit na puwersa para pigilan ang Benzenside family. Hanggat ang tagumpay sa kasalukuyang larangan ng digmaan ay napagpasyahan, kung gayon ang pamilya ng Benzenside ay walang laban. Francis, brat ng Iron Blood Religion. Pinilayan mo ang apo ko at gusto mong pamunuan ang Thousand Water River.
Bulalas ng padre de pamilya yun at ang kanyang true mystic rank aura ay konektado sa Heaven Earth Yuan Chi, na pinipigilan ang sinumang true human rank cultivator na naruroon. Ang malakas na aura na iyon ang naging dahilan ng paglayo ng puso ni Francis. Wala siyang tiwala na matalo ang pinuno ng pamilyang Yunside. Noong nakaraan, walang sino man mula sa Iron Blood Religion chapter ang makakatalo sa head ng Yunside family sa 1v1. Tanging sina Sandro at Mariel lang ang pinagsama ang maaaring hamarang sa pinuno ng pamilyang bahagi ng yun. Kung hindi lang dahil tumatanda na ang huli at wala pa sa sukdulan ang kanyang galing sa pakikipaglaban, hindi maaaring mamuno ang Iron Blood Religion chapter sa Thousand Water area. Tulungan mo si Sandro. Alam ni Francis na si Sandro ay hindi malayo sa kanyang sarili sa lakas, ngunit hindi pa rin ito sapat laban sa pinuno ng pamilyang bahagi ng yun. Sa mga pamamaraan ni Darcy, siya at si Sandro ay magkakasamang maitaboy ang pinuno ng pamilya sa panig ng yun ng ilang sandali. Sa itaas ng ilog, ang mga eksperto sa True Spirit Realm mula sa magkabilang panig ay mabangis na lumaban. Dahan daw ang bumangon si Francis at iniskan ng kanyang God Spiritual ay ang lugar. Sa isang tiyak na sandali, ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang magbigay ng isang matalim na asul na lamig. Boom! Isang talon ang dumaan sa ilog at ang kapangyarihan nito ay halos maihahambing sa true mystic rank of the head of the Yunside family. Yunji. Ang parehong puwersa ay tumingin sa labanan na ito na nakadamit na kabataan. Si Yunji, ang numero 1 henyo ng pangunahing pamilyang Tian at nirerango ang nangungunang 3 sa loob ng nangungunang 10 bituin ng bansa. Wala! Isang pulang babaeng nakasuot ng damit ang umahan mula sa loob ng ilog. Pagod siya at baka sa mukha niya ang takot. Pinsan, okay ka lang. Nagulat na sabi ni Yunji habang tinutulungan niya ang babaeng nakasuot ng pulang damit na tila walang katapusan na pinahirapan. Sa kabilang panig, si Francis ay lumutang sa hangin na may mga arko ng kidlat sa kanyang mga mata. Sumili ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Paano ito posible? Nagtago kami sa ilalim ng tubig. Isang sulyap mula sa kanya. Sabi ng babaeng nakasuot ng pulang damit sa maputlang ekspresyon. Si Yunji at ang kanyang pinsan ay nagtago sa ilalim ng ilog, naghahanda ng palihim na atakehin ang mga mula sa Iron Blood Religion. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay may kayamanan na dalubhasa sa invisibility, lalo na kapag nasa ilalim ng tubig. Karamihan sa mga eksperto sa True Spirit Realm ay hindi man lang sila maramdaman. Gayunpaman, isang malabong asul na mata ang tila tumusok sa ilog at lumitaw sa kanilang mga puso. Nasa kalahating hakbang pa lang ng True Spirit Realm ang babaeng nakasuot ng pulang damit at halatang tinamaan siya. Ang God Spiritual ay ni Francis ay lumikha ng kulungan ng enerhiya ng pag-iisip na ginamit upang pahirapan ang kaaway. Ang mga may cultivation ay mas mababa kaysa sa kanya ay agad na natalo. Nagpadala si Yunji ng Blade Intent sa napakahalagang sandali at nakatakas sa tamang oras. Hindi ito pinansin ni Francis. Ang mga nakakaunawa sa layunin ng espada o talim ay hindi masusukat sa mga normal na pamantayan. Ang kanyang kaliwang mata ay tumingin sa isang true human rank elder ng Yunside family. Tumalo ng puso ng true human rank elder na iyon at naakit ng isang ice blue na mata. Sa kanyang paningin, palalim ng palalim ang ice blue pond hanggang sa bumalot ito sa kanyang kamalayan. Sure! Lumitaw siya sa isang kakaibang ice blue na dimensyon. Ito ang mental energy environment na nilikha ni Francis. Ang mga arko ng Asher na kidlat ay nakakadena sa true human rank, ngunit sa katotohanan ay ang kanyang mental energy consciousness ang binago. Flop! Sa totoo lang, isang hininga lang ang lumipas ngunit itong true human rank cultivator ay basang-basa sa malamig na pawis at kalahating lumuhad siya sa lupa sa pagod. Sa isang sulyap lang, ginawa ni Francis ang isang true human rank na mawala ng lakas sa pakikipaglaban. Kaya ito ang kanyang bloodline power. Lumamlam ang ekspresyon ni Yunji. Walang emosyon at malamig ang kaliwang mata ng kabataang ito na parang walang emosyon. Nakita niya ang isang katulad na ekspresyon mula sa isa pang malakas na kalaban. Masyadong malakas ang pinsala ng Iron Blood Religion chapter leader na ito sa mga normal na eksperto sa true human rank.
Ang pinuno ng pamilya ng Yonside ay nakaramdam ng kawalan ng lakas nang makita niya ito. Kahit na wala siyang kakayahan na talunin ang isang true human rank sa isang sulyap noong nasa kanyang tuktok. Tanging ang mga nasa True Lord rank lang ang makakatalo sa isang true human rank sa isang galaw o dalawa. Si Francis ay walang cultivation ng True Lord rank, ngunit nagawa niya madaling talunin ang kaaway sa loob ng isa o dalawa. Ang gayong kapangyarihan ay nagawang baguhin ang huling kinalabasan. Francis, ang kalaban mo ay ako. Punong-puno ng hangin ang nangingibabaw na boses ni Yunji habang ang kanyang mga mata ay tila puno ng hindi nakikitang mga talam. Tila may malaking invisible na talam na tumatawa kay Francis. Totoo ba ang invisible blade na iyon? Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang nagbigay sa kanya ng sagot. Ito ay totoo. Mahuhuli niya ang invisible blade intent at ang pag-ataking landas nito. Gayunpaman, ang mga bagay tulad ng layunin ng espada at talim ay nalampasan ang mga pisikal na pag-atake at parang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip na hindi maiiwasan. Kahit na nakikita ito ng mental energy consciousness ni Francis, tiyak na hindi niya ito maiiwasan. Teknik sa pagguhit ng Sky Cloud Blade. Ang invisible blade intent ni Yunji ang unang dumating. Ito ay lubos na nadagdagan ang kanyang mga atake sa talim at nagpapahina sa enerhiya ng pag-iisip ng kanyang kalaban. Hehe, mas malakas pa ang blade intent niya kaysa kay Banji noon. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagbigay ng malamig na asul na liwanag na tila walang limitasyong lawa. Umakyat ang blade intent sa katawan ni Francis ngunit tila nagyelo. Nakakatakot na isipin. Maaari pa itong mag-freeze at magpahina sa layunin ng talon ko. Natigilan si Yunji. Pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang talon sa isang walang limitasyong lawa. Mula nang maunawaan niya ang layunin ng talon, hindi pa niya nakilala ang ganoong sitwasyon. Si Francis ay hindi na iyon kabataan mula noon. Kumpara sa pulong ng 13 Clans Alliance noon. Ang kanyang paglilinang ay tumaas ng husto. Ang kanyang mental energy technique ay mas malalim kaysa dati. Higit pa rito, ang kanyang God Spiritual Eye ay sumailalim sa panibagong pagbabago matapos makatakas sa Flooding Lake City marriage. Sa unang pagkakataon ay naging Asher ang kanyang mata at sa pangalawang pagkakataon ay naging malabong ice blue ang kanyang mata. Kung kaya't hindi tinutulan ni Yunji ang mental energy technique ni Francis gamit lamang ang kanyang blade intent. Siyempre, ang mga may layunin ng talim ay may malakas na kalooban at maaaring magwasak sa kawalan. Mga alon ng kidlat. Ikinaway ni Francis ang kanyang mga kamay at mga singsing ng magulong Asher Lightning na umaalingaw-ngaw patungo kay Yunji. Bawat talim na laslas ni Yunji ay haharap sa paglaban at ang kidlat sa hangin ay magpapamanhid sa kanyang katawan at magpapababa ng kanyang bilis ng husto. Kung titingnan ng malapitan, makikita nila na isang mahinang simbolo ng kidlat ang lumitaw sa noo ni Francis. Paano mabilis na tumataas ang lakas ng chapter leader? Nagulat ang upper echelon ng Iron Blood Religion chapter at lalo silang naging magalang. Lalong nahulog ang puso ni Sandro at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pag-iingat at kataimtiman. Noong nakaraang pagkakataon, ang Source of True Spirit ni Francis ay hindi ganap na pinagsama-sama, kaya hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang lakas at ang kanyang bloodline power ay hindi ganap na na-activate. Sa pagkakataong ito, ang kanyang Source of True Spirit ay pinagsama-sama at ang kanyang Lightning Inheritance ay umabot na sa ikalawang palapag. Ngayong magagamit na ni Francis ang lahat ng kanyang lakas, nagpakawala siya ng sunod-sunod na alon ng kidlat patungo kay Yunji. Ni hindi makalapit si Yunji sa katawan ni Francis. Ang mga singsing ng kidlat na iyon ang nagparamdam sa kanya ng pagod. Malakas ang kanyang blade intent, ngunit malakas din ang kidlat ng mga kalaban. Higit pa rito, kumilos pa rin si Francis na parang hindi niya sinusubukan ang lahat. Huminga ng malalim si Yunji nang lumitaw ang isang asul at puting tato ng dugo sa kanyang kaliwa at kanang braso. Naging dahilan ito ng mabilis na pagtaas ng aura niya. Ang bloodline inheritance ng pamilya Tian at Yon. Sigaw ng mga tao sa magkabilang panig. Ang dalawang bloodline ang nagpalakas sa opensa, depensa at katawan ni Yunji. Basag. Ang alon ng kidlat ni Francis ay naputol ng talim ni Yunji.
Ang kanyang opensa ay tumaas ng 40%, ang depensa ay tumaas ng 20% at ang kanyang lakas ng katawan ay tumaas ng 20%. Ang kanyang pagsabog. Ang spiritual eye ng Diyos ni Francis ay nakalock kay Yoonji at naramdaman niya ang pagtaas ng kapangyarihan ng kalaban sa labanan. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Yoonji ay nagpahintulot sa kanya na malagpasan ang maraming mga paghihigpit na nilikha ng paglilinang. Sure! Si Francis ay naging isang kidlat na nawala. Sky Cloud River Slash. Isang nagninangas na puti at asul na liwanag ang agad na dumaong kung saan orihinal na nakatayo si Francis. Boom! Ang baybayin at ilog ay nahati sa dalawang kalahati at ang agos ay tumigil. Natahimik ang lahat. Nakakakilabot na talam. Maging si Sandro at ang mga kasamahan ay nanginginig. Maaaring basagin ng Sky Cloud River Slash ang agos ng agos. Bagamat ginamit ni Yoonji ang mapang wasak na kasanayang ito, nakalulungkot itong naiwasan ng batang iyon. Ang pinuno ng pamilya yon ay may panghihinayang ekspresyon. Paano niya naiwasan ang hampas ng talim? Kumukulo ang dugo ni Yoonji at medyo maputi ang kanyang mukha. Ang talim noon ay halos agad na pumatay sa alinmang true human rank at kahit na mapinsala ang mga nasa true mystic rank. Higit sa lahat, ang bilis ng talim ay napakabilis at sa teorya, kahit na ang mga nasa pinakamataas na true human rank ay hindi dapat makaiwas dito. Gayunpaman, tila alam ni Francis na ito ay paparating at perpektong naiiwasan ito. Sure! Lumitaw ang figure ni Francis at ang kanyang malamig na asul na mata ay tila nakikita kung ano ang iniisip ng kalaban nito. Paano makakatakas sa aking mga mata ang iyong bloodline power at daloy ng Chi of True Spirit? Malamig na naisip ni Francis sa kanyang puso. Mystic Flower Lightning Charming Step. Isang buzz ng kidlat ang nagmula sa kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang anyo sa mga ilusyon na lumipad kung saan-saan. Sa sandaling iyon, ang lightning inheritance ni Francis ay naging mas maliksi at ilusyon kaysa dati. Sa himpapawid, lumabo ang mga mata ng mga nanunood dahil sa pagkalabo ng mga after images at kidlat. Ang mga mata ni Yoonji ay hindi malok kay Francis at isang lamig ang bumalot sa kanyang puso, dahilan para hindi siya mapalagay. 322. 100 taon na ang nakalilipas, nilinang ng sikat na water moon na pirata ang Mystic Flower Treasured Bible at sikat sa kanyang bilis. Ginamit ng water moon pirate ang kanyang nakakatakot na bilis para pumasok sa mga vault ng bawat paksayon at nakawin ang kanilang mga kayamanan. Kahit ang mga nasa True Lord rank ay walang magawa. Mystic Flower Lightning Charming Step. Si Francis ay malabo na hindi malinaw na nakikita. Pinagsama niya ang ilan sa asensya ng masamang landa sa kanyang lightning inheritance. Ang lightning inheritance ay napakalakas at malalim, kaya ginamit ito ni Francis bilang kanyang pundasyon. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay mas praktikal at mas makinis na gamitin. Sa makatuwid, pinagsama ni Francis ang ilan sa Mystic Flower Treasured Bible sa lightning inheritance. Sa kasalukuyan, pinagsama niya ang humigit kumulang 10% ng kakanyahan dito. Ngunit kahit noon pa man, si Francis ay bumuti ng husto. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Yoonji. Hindi pa niya nakita ang nakakatakot na bilis noon sa mga nakababatang henerasyon. Mahirap pa nga siyang maramdaman gamit ang kanyang spiritual sense. Ang paggalaw ni Francis ay kasing bilis ng kidlat at makamulto na mga ilusyon. Nag-intertwined ang mga blur at mahirap matukoy kung alin ang totoo. Talim ng kidlat. Isang matalim na talim ng kidlat ang lumitaw sa hangin. Humigit kumulang kalahating yarda ang haba nito, nagbigay ito ng malabong kulay asul at nanginginig habang umiikot. Shoo! Ang Blade of Lightning ay hindi maramdaman at ito ay tumusok ng malakas patungo sa tagiliran ni Yoonji, kung saan mismo ang kanyang kapintasan. Shoo! Sa sobrang takot ni Yoonji ay nagsimula siyang pawisan ng malamig. Bahagya niya itong naramdaman sa kanyang blade intent at nagawa niyang harangan ito. Kaluskos. Ang Blade of Lightning ay sumabog at isang alon ng kidlat ang nagpamanhid sa katawan ni Yoonji. Kung hindi lang dahil sa bloodline power niya, nasugatan siya ng husto. Bagamat napigilan ni Yoonji ang suntok na ito, siya ay naging manhid at nabawasan nito ang kanyang liksi at bilis.
Ang buong bentahe ni Francis at ang magulong kidlat ay nagtulak kay Yoonji sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa lahat ng mga kasanayan sa mundo, ang bilis ay pinakamataas. Bagamat nabuksan ni Yoonji ang kanyang bloodline power, na ginawang maihahambing ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kay Francis, ang pagkakaiba sa bilis ay nakapipinsala sa kanya. Ang Mystic Flower Lightning Charming Step ay ginawa mula sa pagsasama ng Mystic Flower Freedom Step at Charming Figure of Lightning. Ang bilis ko ay nangunguna sa mga nasa antas ng aking cultivation at may pagkakataon itong sundan ang bilis ng pirata ng Watermoon. Ang figure ni Francis ay parang isang kidlat na matagumpay na nagdiin kay Yoonji. Kung hindi naintindihan ni Yoonji ang layunin ng talon at nagawang harangin ang mga kilos ng pagpatay ni Francis sa huling sandali sa bawat pagkakataon, maaaring ilang beses na siyang namatay. Higit pa rito, hindi pa na-activate ni Francis ang kanyang bloodline para palakihin ang kanyang attacking power. Ginagamit niya si Yoonji para subukan ang kanyang Mystic Flower Lightning Charming Step, habang gumagamit din ng ilang bagong naintindihang diskarte mula sa Lightning Inheritance. Habang lumalaban si Yoonji, mas nakaramdam siya ng takot. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang kanyang potensyal at kapangyarihan ng layunin ng talon ay inilabas din. Kung magagawa kong pagsamahin ang lahat ng esensya ng Mystic Flower Treasured Bible sa Lightning Inheritance, ang bilis ko ay may pagkakataon na malampasan ang Watermoon Pirate. Ang kapangyarihan ng Lightning Inheritance ay lalampas din sa orihinal nitong anyo. Isang cycle ang lumitaw sa isip ni Francis. Para bang hindi siya nag-merge ng iba't ibang kakayahan noon. Minsan na niyang ginawa ito noong nag-aaral siya ng mga kasanayan sa Mortal Tier. Gayunpaman, ang mga discarding mayroon siya ngayon ay nasa Spiritual Tier man lang at ang Mystic Wind Palm at Four Wind Stance ay pawang foundational. Noong pinipigilan ni Francis si Yoonji, ang mga elite ng Iron Blood Religion ay may malaking kalamangan. Unti-unting umatras ang pamilya ng Yonside. Ang makapangyarihang katulong na dinala nila, si Yoonji, ay ganap na pinigilan ni Francis. Sina Sandro, Elder Garrison at iba pang matataas na antas ng kabanata ay nagsimulang magkaroon ng kaunting paghanga. Sa mga tuntunin ng lakas at pamamaraan, si Francis ay karapat-dapat na maging pinuno ng kabanata. Higit pa rito, siya ay napakabata at puno ng potensyal. Sa wakas ay naunawaan na ni Sandro, Darcy at ng kumpanya kung bakit labis na hinangaan ng Deputy Patriarch ang kabataang ito. Makakatakas ba ang isang normal na henyo mula sa flooding Lake City, nakawin ang Watermoon Treasury at kidnapin si Empress Queen? Shoo! Lumitaw ang mga malamulto sa buong baybayin. Si Francis ay humiwalay kay Yoonji. Si Yoonji ay bumubuga at tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Mayroon ding ilang mga nasusunog na lugar sa kanyang katawan. Bakit hindi niya tinuloy? Baka noon pa lang niya ako matalo. Kinagat ni Yoonji ang kanyang mga ngipin. Si Francis ay hindi tumingin sa kanya at tumingin sa kabilang bahagi ng baybayin gamit ang kanyang kaliwang mata. Flop! Isang katulong mula sa Yonside family, na nasa true human rank, kalahating lumuhad sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa malamig na pawis at walang magawa siyang tumingin kay Francis. Ang ekspertong ito ay kaibigan ng Yonside family na nakarinig ng balita at pumunta para suportahan ang Yonside family. Ang isang dagdag na True Spirit Realm Cultivator ay maaaring magbigay ng kaunting pag-asa sa panig ng Yon. Gayunpaman, bago pa man mapuno ng kagalakan ang panig na pamilya ng Yon, ang reinforcement na iyon ay nawala ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban mula sa isang sulyap mula kay Francis. Nakakatawa. Pinagmamasdan niya ang sitwasyon habang inaaway ako at inaatake pa niya ang iba. Nagulat at nagalit si Yoonji, ngunit mas naging maingat siya sa lakas ni Francis. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hindi sinubukan ni Francis ang lahat laban sa kanya at binibigyang pansin ang pangkalahatang sitwasyon. Ang head ng Yonside family, Sandro, Darcy at iba pang mga eksperto ay napansin ang detalyeng ito. Hindi lamang personal na malakas si Francis, ang kanyang katalinuhan at mga mata ay kumalat sa buong field. Ang reinforcement ng Yonside family ay walang emosyong dinurog ni Francis. Gusto ba ng langit na sirain ang aking pamilya sa yon?
Ang pinuno ng pamilya ng Yonside ay puno ng kalungkutan habang ang kanyang Chi of True Spirit ay nanginginig at halos nagsimulang mag-apoy. Nagawa niyang iwaksi sina Sandro at Darcy sa loob ng maikling panahon. Matanda na ang True Mystic Rank expert na ito at wala na siya sa kanyang pinakamataas na lakas, kung hindi, madali niyang masupol sina Sandro at Darcy. Ulo ng pamilya. Ang mga tao mula sa Yonside family at Yunji ay pawang ayaw. Ang head ng Yonside family ay malapit nang gamitin ang kanyang life force. Matandang padre de pamilya, kung susunugin mo ang iyong chi ng True Spirit, maaari kang makapatay ng isang True Spirit realm o dalawang ngunit ang iyong buhay ay magwawakas. Kung wala ka, ang Yonside family ay haharap din sa kamatayan. Bahagyang ngumiti si Francis. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang pamilya ng Yonside at ang Iron Blood Religion ay nahulog sa isang maikling katahimikan. Anong gusto mo? Ang pinuno ng pamilya ng Yonside ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tinitigan niya si Francis nang may kaunting pag-asa. Bagamat tila malakas si Francis sa pag-atake niya sa pamilya ng Yonside, si Francis ay nag-aalala pa rin. Kung ganap nilang sirain ang Yonside family, ang Iron Blood Religion chapter ay makararanas din ng matinding pagkalugi. Ang pinuno ng pamilyang bahagi ng yun ay hindi maaaring magbigay ng pansin sa kanyang buhay at mag-apoy sa kanyang chi ng tunay na espiritu, na magbibigay daan sa kanya na gumamit ng kapangyarihan na hihigit sa kanyang pinakamataas. Ilang elit ang mawawala sa Iron Blood Religion chapter noon. Ang pagsuko ng pamilya ng Yonside at pagbibigay ng kalahati ng teritoryo nito, ang mga minahan ng Primal Crystal Stone at iba pang mapagkukunan sa Iron Blood Religion chapter. Kailangan mo ring pumirma ng 50 taong kontrata na nagsasaad na mapapailalim ka sa pamamahala ng Iron Blood Religion chapter. Dahan daw ang sinabi ni Francis. Sa halip na magdusa ng mabigat na pagkalugi at sirain ang pamilya ng Yonside, mas mabuting makakuha ng mas malaking tubo. Nang marinig ito, ang desperadong upper echelons ng Yonside family ay nagpakita ng kagalakan. Ang Iron Blood Religion chapter ay ayaw talagang paksain sila at sa halip ay nagbigay ng mga kinakailangan. Kahit papaano sa ganitong paraan, hindi mamamatay ang pamilyang Yonside. Natahimik sandali ang pinuno ng pamilya ng Yonside bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin, imposibleng maging puwersa ang Yonside family sa ilalim ng Iron Blood Religion chapter. Higit pa rito, ang kalahati ng ating mga mapagkukunan at teritoryo ay sobra. Nag-uusap ang dalawa sa kanilang spiritual sense. Ang Yonside family ay magbibigay lamang ng ikatlong bahagi ng teritoryo at resources nito at siniguro nila na ang Iron Blood Religion chapter ay hindi kailanman aatake sa Yonside family sa loob ng 100 taon o kung hindi ay masisira ang kontrata. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis, itong head ng Yonside family ay hindi masyadong umatras. Sa sandaling ito, tila nakabawi si Yunji at malamig na sumigaw, "Yun padre de pamilya, huwag kang pumayag sa kanyang mga kahilingan, ako na ang bahala sa kanya." Hu! Huminga siya ng malalim at tila nag-intertwine ang dalawang bloodline niya. Ang kanyang Chi of True Spirit ay nasa bingit ng pag-aapoy at ang kanyang talon ay tumaas at sumisig. Sumisigaw, puno ng kapangyarihan. Hindi ko akalain na ang labanan noon ay nagpasiklab sa iyong bloodline at blade intent. Malamig na ngumiti si Francis. Voila! Isang matikas na fan ang lumitaw sa kanyang kamay at gumalaw ang bloodline sa loob niya. Sa sandaling iyon, isang malabong simbolo ng kidlat ang lumitaw sa kanyang noo. Hu! Ang Water Moon Peach God fan ni Francis ay iwinagayway sa hangin at isang ilog ng kidlat ang nadurog. Boom! Ang ilog ay agad na lumikha ng mga alon na 100 yarda ang taas at ang mga alon ng kidlat ay sumisira sa lahat ng dinadaanan nito. Ano? Ang blade intent ni Yunji ay dinurog ng Water Moon God Peach fan. Sky Cloud River Slash. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at napatay ang mga alon ng kidlat. Ang dalawang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nagsagupaan at si Yunji ay nagluwa ng isang subo ng dugo na may maputlang ekspresyon. Bam!
Ang figure ni Yoonji ay tinamaan ng mapangwasak na alon ng kidlat at itinapon ng ilang milya ang layo. Napapaso ang kanyang katawan at nawala ng malay. Ang eksenang ito ay nabigla sa magkabilang panig. Walang mag-aakalang makakapagpadala si Francis ng napakalakas na heat kapag ginamit niya ang Water Moon God Pitch Fan. Higit pa rito, gumamit din si Francis ng mental energy attack sa pamamagitan ng Water Moon God Pitch Fan, na sumisira sa blade intent ni Yoonji. Nadurog siya sa mental at pisikal. Stop! Papayag ako sa mga requirements mo. Nawala ang kulay ng mukha ng pinuno ng pamilya sa panig ng yun habang matalim ang tingin niya kay Francis at itinaas ang kanyang mga kamay. Pala! Ang bentilador sa mga kamay ni Francis ay pumikit at ang kanyang paghinga ay medyo nagmamadali. Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at lahat ng miyembro ng Iron Blood Religion Chapter ay tumigil sa kanilang pag-atake. Sa mapangwasak na suntok ni Francis noon lang, nawala ng gana ang Yonside family na lumaban at lahat sila ay nagpasya na sumuko. Siyempre, bagamat napakalakas ng fan na iyon noon, agad nitong ginugol ang 20% ng Chi of True Spirit ni Francis. Sa parehong araw, ang nakatataas na echelon ng parehong puwersa ay umabot sa isang kasunduan. Ibinigay ng pamilyang Yonside ang kalahati ng teritoryo at mapagkukunan nito sa Iron Blood Religion Chapter at ang magkabilang panig ay pumirma ng kontrata na nagsasabing hindi nila aatake ang isa pa sa loob ng 50 taon. Pagkatapos ng labanang ito, ang sitwasyon sa lugar ng Thousand Water River ay lubhang nagbago. Ang Iron Blood Religion Chapter ngayon ay tunay na namamahala sa Thousand Water Area at ang pangalan ni Francis ay nagpatakot sa hindi mabilang na puwersa. 323. Sa napakatagal na panahon pagkatapos noon, ang lugar ng Thousand Water ay mayroon lamang isang boses. Bilang pinuno ng kabanata ng Iron Blood Religion Chapter, si Francis ang hari ng mga lugar na ito. Pagkatapos talunin ng Yonside family at kontrolin ang buong Thousand Water Area, maaari na akong tumutok sa paghahanda para sa Sacred True Dragon Gathering. Nakadama ng panatag si Francis. Matapos lagdaan ang kontrata, pinangunahan ni Francis ang mga miyembro ng Iron Blood Religion pabalik sa kanilang chapter area. Sa kabilang panig ng baybayin, ang mga nasa itaas na echelon ng pamilyang Yonside ay may malungkot na ekspresyon ngunit mas maraming tao ang lihim na masaya. Ang ulo ng pamilya sa gilid ng yun ay puno ng kalungkutan at ang kanyang figure ay tila tumanda nang pinaalis niya si Francis sa kanyang mga mata, nakakatakot ang batang iyon. Narating na niya ang True Spirit Realm at namumuno na siya sa kanyang sariling teritoryo sa murang edad. Siguradong irerekomende siya ng Iron Blood Religion sa Sacred True Dragon Gathering sa loob ng kalahating taon. Umikot ang kanyang mga mata patungo sa nasusunog na si Yoonji. Walang kulay ang mukha ni Yoonji at ang kanyang aura ng buhay ay napakahina dahil siya ay walang malay. Ano ang sitwasyon? Sinulyapan ng pinuno ng pamilyang Yonside ang mga doktor sa malapit. Sa ilalim ng aming tulong, walang panganib na nagbabanta sa buhay ngunit maraming pinsala ay nagmumula sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip. Seryosong sabi ng isang matanda at puting buhok na doktor. Mga pinsala sa enerhiya ng pag-iisip. Ang aking pamilya ay may maraming mahalagang spiritual pills na makakatulong doon. Sabi ng head ng Yonside family. Binigyan na namin siya ng spiritual pills, ngunit ang mental energy damage ay konektado sa kanyang blade intent. Limitado ang tulong sa labas. Kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Mapait na ngumiti ang matandang doktor na may puting buhok. Ang mga normal na pinsala sa enerhiya sa pag-iisip ay maaaring dahan-daang gumaling sa paggamit ng mayayamang mapagkukunan, ngunit kahit na ang mga sikat na doktor ay hindi makakatulong ng malaki pagdating sa layunin ng talam. Ano ang pinagmula ng bloodline ng Francis na ito? Maaari pa nga nitong masira ang blade intent ni Yoonji. Magulo iyon. Baka sa mukha niya ang pagiging solemna at pag-aalala ng pinuno ng pamilyang Yonside. Si Yoonji ay isang bata mula sa parehong tiyan at yun na pamilya at parehong namana ang kanilang mga bloodline. Sa buong Great Country, siya ang nangunguna. Tanging si Prince Jin, mula sa Imperial ang may kakayahang talunin siya. Ano ang resulta? Tanong ng head ng Yonside family.
Ang pinakamasamang resulta ay ang pagkasira ng kanyang mental energy consciousness. Ito ay hindi gaanong naiiba sa kamatayan at may mas mataas na pagkakataong mangyari. Ang mas magandang resulta ay ang pagbangon niya pagkatapos ng pagkahulog, ngunit ang pagkakataong mangyari ito ay mababa. Sabi ng doktor na may puting buhok pagkatapos ng ilang katahimikan. Wala bang paraan para iligtas siya? Walang teknikal na paraan. Kahit na dumating ang isang sovereign of the origin core realm, hindi ito magliligtas sa kanya. Kung ang mga haring iyon sa Void God Realm ay lumitaw, kung gayon siguro. Tila, ang mga nasa Void God Realm ay naantig ang antas ng kaluluwa at maaaring malayang maglakbay sa buong universo. Umiling ang puting buhok na doktor. Medyo naging bitter ang head ng Yonside family. Ang 8 pinakamalakas na puwersa ng Canopy Great Country ay hindi man lang marahil nagkaroon ng Origin Core Realm Sovereign. Para sa mas mataas na ranggo na Void God Realm Kings, malamang nawala sa kontinente. Padre ng pamilya, ang Six Warlock Divine Tower ay may misteryosong matalinong tao doon na dalubhasa sa medisina, arrays, geography. Ang kanyang kaalaman ay parang karagatan at alam ang lahat. Tila, kahit isang soberano mula sa isa sa 10 pangunahing puwersa, ang Heavenly Yuan Clan, ay pumunta sa kanya upang bisitahin siya. Biglang sabi ng isa sa mga doktor. Isang napakaraming tao mula sa Six Warlock Divine Tower. Ibig mo bang sabihin? Ang guro ni Empress Queen. Nagliwanag ang mga mata ng pinuno ng pamilyang Yonside. Maging si Empress Queen ay disipulo ng taong iyon. Mula dito, makikita ng isa ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, ang liwanag sa kanyang mga mata ay agad na nagdilim muli. Narinig na niya ang tungkol sa taong ito noon at gugugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa paglalakbay. Kahit na nasa Six Warlock Tower siya, wala siyang makikitang tao. May kaunting pag-asa kahit na ano. Sa pinagsamang pangunahing pamilya ng Tian at Yun, baka maimbitahan natin ang taong iyon. Kung makakatulong din si Empress Queen, mas magkakaroon ng pag-asa. Basa ang mga mata ng Yonside family head at nakakuyom ang 2 kamao. Tahimik ang kalapit na mga matatanda sa pamilya ng Yonside. Maliit na bilang ng mga tao ang nakakaalam na ang Yonside family head ay ang lolo ni Yunji. Kahit si Yunji ay hindi alam ito, ang kanyang ina ay matagal nang namatay at ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa pamilya ng Yun. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Kabanata ng relihiyong dugo ng bakal. Naka-cross-legged si Francis at ang chi ng True Spirit sa kanyang katawan ay parang tuloy-tuloy na agos. Ang chi ng True Spirit ay nasa isang likidong estado dahil ito ay magiging masiksik. Sa dantian, magkakaroon ng lawa at iyon ang magiging pinagmumula ng tunay na espiritu ng mga nasa True Spirit Realm. Ang iba't ibang ranggo ng True Spirit Realm ay may iba't ibang laki ng source ng True Spirit. Kung ang pinagmumula ng tunay na espiritu ng mga nasa True Human Rank ay inihambing sa isang mangkok ng tubig, kung gayon ang True Mystic Rank ay may palanggana ng tubig at ang pinakamalakas na True Lord Ranks ay may tangke ng tubig. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tatlo ay napakalaki. Lalo na ito para sa mga nasa True Lord Rank. Napakalakas nila at bawat aksyon mula sa kanila ay nagmumula sa hindi maarak na lakas. Sa kasalukuyang lakas ni Francis, kaya niyang kontrahin ang bahagyang mahinang True Mystic Ranks, tulad ng head ng Yonside family. Ang bahagyang mas malakas na True Mystic Ranks ay ilang beses na mas malakas kaysa sa head ng Yonside family at walang magagawa si Francis laban sa kanila. Para sa mga nasa True Lord Rank tulad ng Flooding Lake City Lord o Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion, maaaring sirain ng isang alo ng kanilang mga kamay ang mga nasa True Human Rank. Sa kabutihang palad, si Francis ay nasa ilalim ng proteksyon ng Iron Blood Religion at hindi natakot sa paghihiganti ng Flooding Lake City Lord. Ang aking pinagmumula ng tunay na espiritu ay nabuo at ang susunod na hakbang ay palakasin at palawakin ito. Siniyasat ni Francis ang source ng True Spirit sa kanyang dantian. Ang kanyang pinagmula ng tunay na espiritu ay may madilim na asul na kulay at naglalaman ito ng mga sizzle ng kidlat. Kung hindi ito itatago, isang mapangwasak na aura ang magliliwanag mula sa kanya, na ginagawang hindi mapalagay ang iba pang mga nabubuhay na nilalang sa malapit. Minsang tunay na espiritu, hindi kailanman mortal.
Ang anyo ng buhay ni Francis ay higit na nalampasan ang mga normal na pag-iral at ang kanyang pinagmula ng tunay na espiritu ay maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa na si Yuan Chi at makuha ito. Ang Lightning Yuan Chi ang pinakakatugma kay Francis at sa makatuwid ito ang pinakamadaling makuha. Ang iba tulad ng hangin, kahoy, apoy at iba pang elemento ay malabo kahit na naramdaman ito, kaya paano niya ito maa-absorb. Susunod, kailangan lang ni Francis na palakasin ang kanyang pinagmumula ng tunay na espiritu at siya ay tatantong sa maagang yugto ng true human rank. Karaniwang kailangan ng normal true human ranks ng kalahating taon hanggang 2 o 3 taon upang maabot ang maagang yugto mula sa mga yugto ng simula. Ito ay ang pag-unlad mula sa maagang yugto hanggang sa huling yugto na nangangailangan ng kapalaran, talento at pundasyon. Ganun din ang late stage to the peak stage, malaki rin ang gap nito. Si Sandro at ang Fan Flying Bandit ay nasa peak stages ngunit may mga pagkakaiba sa kanilang mga lakas. Sa antas na ito, maaari nilang subukang makapasok sa pangalawang langit ng True Spirit Realm ang True Mystic Rank. Ang True Mystic Rank ay nagkaroon ng malaking gap at kailangan ng isa para i-condense ang sarili nilang Seed of Law. Mayroon akong Mystic Flower Sacred Liquid mula sa Water Moon Treasury na tumutulong na maunawaan ang Seed of Laws at pinapataas ang pagkakataong maabot ang True Mystic Rank ng 30%. Gumalaw ang puso ni Francis. Ang Mystic Flower Sacred Liquid ay isang kayamanan na natanggap ni Francis mula sa ikatlong palapag ng Purple Coffee ng Water Moon Treasury. Ngayong iniisip ito, ang halaga nito ay maaaring maihambing sa Water Moon God Peach Fan. Sino ang nakakaalam kung magkano ang ibebenta ng Mystic Flower Sacred Liquid na ito kung ilalagay ito sa Rising Dragon Auction? Pagkatapos ng kalahating buwan ng pagsasama-sama, lumabas si Francis sa pag-iisa at tinanong ang sitwasyon ng kabanata. Kinokontrol na ngayon ng Thousand Water Chapter ang lugar at mayroong hindi mabilang na mga pamilya pati na rin ang mga puwersang dumating sa kanila. Sina Sandro at Mariel, ang dalawang tinyente, ay parehong abala. Si Francis, ang tunay na pinuno ng kabanata ay nag-iisa at walang pakialam sa nangyari. Hindi man lang niya binati ang mga nasa True Spirit Realm na dumating sa kanya para bisitahin. Chapter Leader, sa wakas ay wala ka na sa pag-iisa. Agad na pumunta sina Sandro, Mariel at ang iba pang upper echelons upang iulat ang mahahalagang issue. Ngayong nakuha na ng Iron Blood Religion Chapter ang kontrol sa lugar ng Thousand Water River, may ilang issue na kailangang lutesin. Ang Bald Eagle, captain ng Severed Blood Pirates ay sinasabing kilala niya ang chapter leader at naging isang kasamahan sa armas. Gusto kanyang makita at makakuha ng mataas na posisyon sa Iron Blood Religion. Si Lord Yin ng Chiwu Mountain ay umabot na sa True Mystic Rank at sinasabing may mga issue sa Flooding Lake City Lord. Narinig niya ang tungkol sa chapter leader at gusto niyang anyayahan kang uminom kasama niya. Tila, mayroon din siyang anak na babae na napakaganda at malamang na gustong. May isang dawis na nagsasabing hinulaan niya ang buhay ng Canopy Emperor at nagsabi na ang chapter leader ay tulad ng isang true dragon at gusto niyang suportahan ka para kontrolin ang mundo. Sa sandaling ito, ang bawat uri ng problema ay dumating sa tainga ni Francis. Hindi napigilan ni Francis na kuskusin ang kanyang mga templo at kumunat ang kanyang mga kilay, kung walang anumang bagay tungkol sa buhay o kamatayan, tanggihan ang lahat para sa akin. Ibinigay niya ang lahat ng mga problemang isyo kay Teniente Sandro at sa mga elder. Nang maging kalmado ang kanyang puso, sinabi ni Francis kay Darcy, mayroon akong liham na kailangang ipadala kay Taigan Master. Kailangan ko ang tulong niya sa pamemeki. Taigan Elder. Siya ay isang napakasikat na panday sa buong Great Country at isang maluwalhating elder sa relihiyon. Ipapadala ko ang sulat, ngunit hindi ko magagarantiya na darating siya. Medyo mataimtim na sabi ni Darcy. Ang relasyon ko kay Taigan Master ay hindi masyadong masama. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang dahilan kung bakit gusto niyang imbitahan si Taigan Master ay gumawa ng long-range na armas o gamitin ng 5 elemental piercing crystal para mapataas ang kapangyarihan ng Luo Haobao. Bukod pa riyan, ang Water Moon God Peach Fan ay mayroon ding 7 maliliit na slot na maaaring magamit upang mag-imbak ng mga lihim na armas.
Matapos itong ayusin, muling pumasok si Francis sa pag-iisa at sinimulan ang pagsasanib ng Mystic Flower Treasured Bible. Ito ay isang mahabang proseso. Pagbaha ng Lake City, City Lord's Palace. City Lord, tama ang balita. Si Francis ay naging chapter leader ng Iron Blood Religion at tumawid sa lugar ng Thousand Water River at tinalo pa ang numero 1 henyo ng pangunahing pamilya ng Tiyan na si Yunji. Isang madilim na anino ang iniulat pagkatapos ay nawala. Ang flooding Lake City Lord ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay na may malalim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng kalangitan at naglalaman ng isang bahagyang nasusunog na kulay pilak na pulang ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at nagsalita, "Kainer, ano sa palagay mo?" "Sure." Isang figure na naka-Snow White ang lumabas na parang Diyosa mula sa isang painting. Napagpasyahan kong pumasok sa Sacred True Dragon Gathering. Kinagat ni Quincy ang kanyang mga labi habang namumungay ang kanyang mga mata. "Hehe, sa iyong kadugo at lihim na tunay na lakas, walang sinuman sa nakababatang henerasyon ng Great Country ang makakatapat mo. Oras na para lumabas ka sa Great Country at pumasok sa totoong yugto ng Northern Continent." Nakangiting sabi ng Flooding Lake City Lord. 324. Ang pagbabago ni Quincy ay naging masaya at medyo nagulat ang Flooding Lake City Lord. Ang talento, bloodline at hitsura ng kanyang anak na babae ay nangungunang klase sa mundo. Sa ibabaw, ang Flooding Lake City Lord ang nangungunang henyo sa Flooding Lake Lane na pamilya sa loob ng 1,000 taon. Ngunit siya lamang ang nakakaalam na ang talento at potensyal ng kanyang anak ay higit sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng ina ni Quincy at ng kanyang Panginoon, nagsimula siyang mahilig sa katahimikan at hindi mahilig makipag-away. Sinong nagpabago sa isip mo? Dahil ba sa brat na yan? Ang Flooding Lake City Lord ay hindi maiwasang ma-curious. "Hindi, nakita ko si teacher kanina lang." Ngumiti si Quincy. Bihirang makita ang ngiti na ito mula nang makatakas si Francis. "Teacher. Ang ibig mo bang sabihin ay ang Six Warlock Divine Sage?" Sa wakas ay nalipat ang Flooding Lake City Lord. Ang Six Warlock Divine Sage ay kasing kaalaman ng karagatan at alam kung paano mag-divine ng buhay. Maging si Empress Queen ay kanyang disipulo. Ilang buwan na ang nakalipas, gustong imbitahan ng Flooding Lake City Lord ang Sage na tumulong sa pagsubaybay kung saan nakatakas si Francis para mahuli niya ito ngunit hindi niya nakuha ang gusto niya. Sinabi ng guro na sa Sacred True Dragon Gathering na ito, maraming makapangyarihang pamana ang lalabas. Halimbawa, ang Heaven's Legacy Inheritance ay may tsansa na hindi bababa sa 10% at tumataas pa rin ito. Sinabi rin niya na ang Azure Flower Continent ay sasailalim sa isang malaking pagbabago sa hindi kalayuan at hayaan mo akong kunin ang pagkakataong ito. Si Quincy ay may inaasahan sa kanyang mga mata na hindi kailanman roon. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay may higit sa 10% pagkakataong lumitaw. Natigilan ng Flooding Lake City Lord. Alam ng lahat na ang Heaven's Legacy Inheritance ay ang pinakamisteryoso at sinaunang mana. Gayunpaman, ang pagkakataon na lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ay napakababa at kadalasan ay lumilitaw lamang ito ng isang beses bawat 10,000 taon. Sa pagkalkula ng probabilidad, ito ay 1,000 habang ang Sacred True Dragon Gathering ay ginaganap isang beses bawat 10 taon. Gayunpaman, kinalkula ng Six Warlock Sage na ang pagkakataon na lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ay 100 taon na higit pa kaysa sa nauna, kahit na ito ay 10% lamang. Kainer. Kailangan mong hawakan ang pagkakataong ito. 12 ng henerasyon ang maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong ito. Sa tuwing lalabas ang Heaven's Legacy Inheritance, babaguhin nito ang sitwasyon ng mga kontinente. Malalampasan ng panahong ito ang Scarlet Moon Demonic Religions era. Ang Flooding Lake City Lord ay nasa sabik. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay lumabas lamang isang beses bawat 10,000 taon at ang haba ng buhay ng normal na True Spirit ranks ay 200 taon lamang. Sa harap ng 10,000 taon, kahit na ang haba ng buhay ng isang sovereign sa Origin Core Realm ay napakaliit. Ang Flooding Lake City Lord ay dumalo sa 2 Sacred True Dragon Gatherings at naabot niya ang pinakamataas na 100.
Ngunit sa nakalipas na daang taon, walang makapangyarihang mana ang lumitaw. Pare, huwag kang masyadong maagang maging masaya. Ito ay panghuhula lamang. Sa panahong iyon, ang lilito ay maaaring hindi ang Heaven's Legacy inheritance. Ngumiti si Quincy. Hilagang kontinente, Heavenly Yuan Clan. Sa isang malawak na hanay ng bundok sa ibaba ng mga ulap, makikita ang mga palasyo, espiritual na alagang hayop at mga ibon sa tahimik na lugar na ito. Ito ay tulad ng isang larawan mula sa isang pagpipinta. Sa sandaling ito, mayroong ilang dosenang mga disipulo na nagtipon sa tuktok ng bundok na lahat ay nasa kalahating hakbang na true spirit realm at mahigit kalahati sa kanila ay nasa true human rank. Ang pinuno ay isang gwapong binata na nakasuot ng pilak na namumukod tangi sa grupo. Isang banal na liwanag ang tila nag-aapoy sa kanyang mga mata at ang kanyang bawat hininga ay magkakaugnay sa Heaven-Earth Yuan Chi. Nagkaroon siya ng invisible pressure na nagpakibot sa puso ng normal na true mystic ranks. Lahat ng mga alagad na naruroon ay tumingin sa kanya ng may matinding paghanga na para bang ang taong ito ay isang Diyos. Siya ang head disciple ng Heavenly Yuan Clan Topher. Mahusay na Luo Rippling Blade. Isang late stage na true human rank blue na nakadamit na kabataan ang bumulalas at naglaslas. Bagamat ang talem na ito ay walang anumang layunin ng talem, ang lalim at kapangyarihan nito ay maihahambing sa kay Yunji. Ang normal true human rank ay agad na masubitan sa gayong pag-atake. Paglipat ng langit at paglipat ng kabundukan. Ang nakadamit na pilak na si Topher ay huminahon sa kanyang kamay at isang sinag ng maliwanag na liwanag ang tumama sa Great Luo Rippling Blade ng asul na nakadamit na kabataan. Weng! Biglang napatras ang talem at itinuro sa binata na nakasuot ng asul. Wow! Ang asul na nakadamit na kabataan ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo na para bang nasugatan siya ng kanyang talam. Hehe, Luo Jin? Kung naintindihan mo lang ang layunin ng blade baka kaya mo akong labanan. Pero kahit na maabot mo ang true mystic rank ngayon, hindi kita kakampi. Umiling si Topher at ngumiti. Ang Yuan Mountain Secret Technique ni senior brother mo ay talagang karapat-dapat na maging isa sa pinakamalakas na spiritual grade technique ng clan natin. Kahit na ang ilan sa true lord rank ay hindi ito maintindihan. Ang ganitong pangunawa ay walang kapantay sa Northern Continent. Tama, pinaghigpitin ni brother mo ang kanyang cultivation sa parehong antas at natalo niya ang kalaban sa isang galaw. Sa pagkakataong ito, maabot man lang ni brother mo ang top 10 at maging ang top 3 sa Sacred True Dragon Gathering. Bulalas ng mga elite ng mga disipulo at ang ilang kabataan ay nagpakita ng paghanga. Binawi ni Topher ang kanyang kamay at sinabing, sa huling True Dragon Gathering, hindi pa ako ang head disciple at nagawa kong makapasok sa top 30. Sa buong Northern Continent, 3 tao lang ang nakaabot sa top 30. Ang Sacred True Dragon Gathering ay ginanap isang beses bawat 10 taon at ang mga wala pang 50 taong gulang ay maaaring dumalo. Para sa mga nasa True Spirit Realm, ang 50 taon ay 1/5 hanggang 1/6 lamang o ang kanilang habang buhay mahaba pa ang kanilang lalakbayin. 10 taon na ang nakalilipas, si Topher ay wala pang 20 ngunit nakamit na niya ang ganoong resulta. Mahirap isipin kung gaano siya napabuti sa loob ng 10 taon. Bilang isa sa 10 dakilang clans, ang Heavenly Yuan Clan ay may 10 kumpirmadong rekomendasyon. Oo, ang kompetisyon para sa 10 pwesto na ito ay masyadong mahigpit. Sa mga inner disciples lang, mayroon tayong mahigit 1,000 at mayroong 12 core disciples. Bagamat ang mga disipulo sa bundok ay mga elite, marami pa rin sa kanila ang nag-aalala. Inilibot ng mga mata ni Mo Chanyo ang mga disipulo at napunta sa isang batang babae. Ang batang babae ay nakasuot ng lila at may mga mata na parang kristal. Maganda ang mukha niya at kakaibang glow ang bumungad sa katawan niya, para siyang isang kagandahang gawa sa yelo. Bagamat hindi siya ang pinakamatangkad sa karamihan, sinumang kabataan na makakakita sa kanyang mukha ay parang nawala ng kaluluwa. Sister Angelica, matagal na kitang hindi nakikitang nag-spar, pero sa lakas mo, hindi dapat maging problema para makakuha ka ng rekomendasyon. Si Topher ay bihirang makipag-usap sa sinuman.
Siya ang head disciple at sa buong Northern Continent, mayroon lamang 2 dakilang angkan. Nagkaroon din ng Mystic Ice Clan sa Extreme North. Sa makatuwid, si Topher ay nakatayo sa tuktok ng nakababatang henerasyon. Ang Angelica na ito ay bihirang lumitaw at tila inirerekomenda ng 3 Yuan Side Clan. Nabalitaan ko na ang kanyang talento ay sukdulan at siya ay may pambihirang bloodline na kapangyarihan. Siya ay kinuha bilang isang disipulo ng isang sovereign sa Origin Core Realm noong siya ay pumasok sa clan at napaka-misteryoso. Marami sa mga elite mula sa Heavenly Yuan Clan ang tumingin sa maganda at misteryosong babae. Tanging sina Topher at Angelica lamang ang mga disipulo ng soberano. Naiintindihan ko ang isang lihim na pamamaraan at natututo mula kay Master, kaya malamang na wala akong karapatang dumalo sa Sacred True Dragon Gathering. Malinaw at magalang ang boses ni Angelica. Masyadong mapagpakumbaba si Sister Angelica. Sino ang mga ngahas na maliitin ang alagad ng isang soberano? Ang boses ni Topher ay naglalaman ng kuryosidad. Ang Angelica na ito ay pumasok sa Heavenly Yuan Clan 1 taon na ang nakalipas at nasa kalahating hakbang pa lamang na True Spirit Realm noon. Gaano katagal na? At ngayon ay naabot na niya ang mga huling yugto ng True Human Rank at maaaring may rank sa loob ng nangungunang 10 core disciples. Ang ganitong nakakatakot na pag-unlad ay maaaring may ugnay sa kanyang bloodline at pagkatapos maabot ang True Spirit Realm, ang kanyang Chi of True Spirit ay mas mahirap na matukoy. Siyempre, nakatayo sa tuktok ng nakababatang henerasyon ng Northern Continent, hindi natatakot si Topher sa anumang henyo. Ang kanyang mga tunay na kalaban ay ang pinakamalakas na henyo mula sa gitnang, kanluran, silangan at timog kontinente pati na rin ang mga alagad ng mga soberano. Ngumiti si Angelica ngunit hindi niya hiniling na makipag-spar kahit kanino. 2 True Human Rank na disipulo ang nagtipon ng lakas ng loob at hinamon siya pagkatapos. Ang mga kasanayan ni Angelica ay umaagos na parang tubig at bawat aksyon ay kaaya-ayang tingnan. Gaano man kasira ang chi ng True Spirit, sa kanyang mga kamay, madali itong hinawakan. Ang unang maagang yugto na True Human Rank ay natalo sa loob ng 10 galaw at ang pangalawang challenger na nasa huling yugto ay natalo sa loob ng 20 galaw. Tila panapanahong nanalo si Angelica. Kasabay nito, sa taluktok ng bundok na mas malayo, isang matandang dawis na nakasuot ng puting damit at isang lalaking nakasuot ng lila ay nanunood sa sparring. Hehe, Topher, ang maliit na brat na ito ay nakarating na sa mga unang yugto ng True Mystic Rank at nasanay na ang Yuan Mountain Secret Technique sa ika-7 antas, higit na mas mahusay kaysa sa huling henerasyon. Mukhang makapasok siya sa top 10. Para sa top 3, depende ito sa huli niya at sa improvement na gagawin niya sa susunod na kalahating taon pati na rin ang swerte natin. Ngumiti ang puting robe dawist. Walang palatandaan ng chi ng True Spirit mula sa kanya. Ang Angelica na ito ay tila may kakaibang bloodline. Naiinggit mo ang iba sa pamamagitan ng pagkuha ng gayong jade sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa lugar ng Asher Flower. Mababa ang boses ng lalaking nakasuot ng lila. Kahit sobrang lapit niya, malabo ang kanyang figure. Ang kanyang bloodline ay lubos na tugma sa Heaven Earth Yuan Chi at ang kanyang buong katawan ay maaaring sumipsip ng Yuan Chi. Kamakailan lang ay hinanap ko ang 10,000 Ancient Races at ang kanyang bloodline ay parang katulad ng isa sa halos wala ng lahi. Huminga ng malalim ang puting robe dawist habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. 10,000 sinaunang lahi. Ang lalaking nakasuot ng lila ay nagulat na hindi makapaniwala, alinman sa 10,000 sinaunang lahi ay mga alamat sa sinaunang panahon at maging ang talento ng mga inapo mula sa Void God Realm ay hindi maihahambing. Ang 10,000 Ancient Races ay isa pang ang alamat para sa mga nasa Origin Core Realm. Ito ay isang alamat na kabilang sa isang panahon na malayo sa kanila. Kahit na mayroon lamang siyang mahinang bloodline ng 10,000 Ancient Races, ang kanyang kinabukasan ay hindi maintindihan at maaari pang baguhin ang kahihinatnan ng kontinente. Nanginginig sa pananabik ang boses ng dawis na may puting damit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.